Hallelujah, 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 Hallelujah. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sanlibutan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin Kaniya, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ka rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutang, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, ano po ba ang madalas na ipinapanalangin ng isang taong humaharap sa napakatinding pagsubok ng buhay? O kaya naman, kung tila baga,
ramdam na niya na malapit na siyang lumisan sa mundong ito. Karaniwan, ang ating panalangin ay nakatutok sa kaligtasan ng ating sarili o kaya naman sa kapakanan ng mga taong maiiwan natin sa mga huling sandali ng buhay ng isang tao. Lumalabas ang tunay na nilalaman ng kaniyang puso. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, pumapasok tayo sa isang napakabanal na eksena. Si Jesus ay nasa huling hapunan. Alam niyang ilang oras na lang at siya'y aarestuhin na. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kaniya bago pa man siya bumalik sa Ama. Pero bago dumating ang pagbabalik, dadaan muna siya sa pagpapakasakit at ipapako siya sa krus. Ngunit sa halip na magreklamo at matakot, ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay tumingala sa langit at nanalangin. Ito ang kaniyang habilin, isang panalangin para sa Ama at para sa kaniyang mga alagad. Ano ang laman ng panalangin ni Jesus? Pinarangalan niya ang Diyos Ama sa pamamagitan ng kaniyang tapat na paglilingkod. At ang panalangin ni Jesus, naway ingatan ang kaniyang mga hinirang upang sila ay huwag maligaw ng landas. Kaya sa huling sandali, bago ipako si Jesus sa krus, hindi niya iniwan ang kaniyang mga alagad. Si Jesus Nazareno, punong-puno ng pag-asa at panalangin. Uulitin ko mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Si Jesus Nazareno, punong-puno ng pag-asa at panalangin. Ipinakita niya na ang tunay na panalangin hindi lamang sa pakikipag-usap sa Ama o sa pamamagitan ng mga salita. Ang buhay mismo ni Jesus Nazareno ay isang buhay na panalangin. Uulitin ko po, ang buhay mismo ni Jesus Nazareno ay isang buhay na panalangin. Dahil ang isip, gawa at salita niya ay magkatugma at ito ay para sa ikaluluwalhati ng Ama. Just like Jesus, our way of life must be a way of prayer. Ang buhay ng ating Panginoon ay hindi lamang buhay na puno ng salita, kung hindi isang buhay na puno ng pagkilos at paggawa. Ibig sabihin na salamin sa kaniyang mga kilos at gawain kung ano ang kaniyang ipinapanalangin. Isang buhay na sinasaloob ang panalangin. Isang buhay na sinasabuhay kung ano ang mabuti at nararapat. Hindi pumarito si Jesus upang iligtas ang kaniyang sarili. Pumunta rito si Jesus upang ihain ang kaniyang sarili sa ikaluluwalhati at ikadadakila ng kaniyang Amang nasa langit. Mga kapatid, tayong lahat ay naririto ngayon dahil kay Jesus.
Tayo mamaya ay makikibahagi ng kanyang katawan na magsisilbi nating lakas at kabanalan. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Gusto niya tayo ay maligtas at guminhawa sa lahat ng ating mga sakit at alalahanin sa buhay. Kaya naman, naway ang ating buhay maging isang buhay na pag-aalay din para sa Ama. At higit sa lahat, maging katuwang tayo ni Jesus Nazareno upang ipagpatuloy ang lahat ng kaniyang nasimulan, upang ipagpatuloy ang kaniyang misyon. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, kagaya rin ni Jesus Nazareno, ang atin ding buhay ay maging isang buhay panalangin. Hindi lamang sa salita, ngunit higit sa lahat, sa ating pagkilos at paggawa, masalamin ang ating mga panalangin. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.